the fact na i-approach mo, although wala si Pastor, pero i-approach mo nga, first thing first is before mo run ang business, is i-offer it kay Lord. So that means na they recognize you si Lord as your business partner. Not just business partner, but the owner, kamo lang ang steward. So si Lord ang tagiyaan ni, piyalan mo sa Lord. And if you are a good steward, increase pa yun. Kung may desire ng businesswoman yun, no? Napay ipag-desire na frozen products, no? So, ang i-desire na mo nga mag-branch out mo sa Balanta. Kaya para kami po makatising kung mag-ingon ani, no? Kaya ka ng mga nindod nga mga equipments. So, una, you-recognize mo si Lord as the owner of this business, then mo ang steward. And then, nagitawag na trust in the Lord above all else. So, saligan natin si Lord and dililalim ang una niya yung i-invest ani. Ang ating goal is mag-inansya yun. Mag-inansya din siya nga masirado. Mo-opto niya, masirado lang po. Kita na pinag-mantili. Then, pinigit siya nga place at naging i-pray nga tugukon din siya sa tanan nga mga gusto nga maging healthy. Na gusto maging healthy. Praise God. So, thank you, Cecil and Mark. Kay, wala ninyo ipaulahin si Lord every time na may mga events mo. So, nakita ni Lord ang limuha sa inyo kasing-kasing. And ito ako nga, it's not just about profits. It's not just about this business, but more on, what's your purpose na nang mag-build a business that is to help the community. By paying taxes, actually, sa pag-help sa community, by helping the people around this place nga maging fit and healthy. So, nakikita ko na sa inyong life. So, ganyan lang, recognize, padayon din i-recognize si Lord as your Lord and personal Savior sa tanan niya, sa inyong life and sa business, and trust Him fully. Trust Him fully. And Lord, ang maging desire, Lord, mo increase, mo income, mo expand, no? Okay. Dili lang, ang atong gusto dili lang limited sa place, but we will, penetrate sa and atong mga pag-ampo na daghay mo, subscribe, nga fitness gym, and then, kanang favor sa mga customer na, ibad mo. Customer, kanang maayon kasi ng mga customers na mapalibutan mo o mga tao. But not all the time na magbantay mo ani na business na may mga parang lakaw na may mga lakaw na may mga other na i-prioritize. But ang mga tao nga iyong saligan during a place that saligan mo sa business, masaligan po sila. Kaya para always happy. And then magmalipayon o blessed, panalangin po sila. Panalangin mo sa Lord, I believe, mo, dagay mo o run down mo ng blessing sa mga tao na ibigay sa mga. And kung muabot po sila ang blessing, so, syempre, muamat po dahil ang life. So, praise God, ang kata. Father God in heaven, salamat sa iyo sa life with Mark Jesus. You have seen their hearts, their deepest desire of that sila kasing-kasing. Why nga nag-put up sila ang mga business? Wala na ko nakasalit, Lord, sa ila pinakasalit sa kasing-kasing. But one thing for sure, the fact, Lord, nag-iuna kanila, Lord God, bago mo running a business until how many years, oh God, iuna kanila because they wanted, Lord God, na ikaw ang sentro, ikaw ang firm foundation, ani ang business. They want you, Lord God, to be their business partner, the owner, actually, of this business. Pinili mo lang isalig sa ila until na mapalago ang business. I pray, Lord, that you will bless the works of your hands, oh God. Lord, I pray for unity sa ilang buha, sa ilang mga decisions, oh God. I pray unity na may mga disagreements in terms sa mga decision making. But Lord, one thing for sure, kung naaka sa ilang kaliwala, Lord, everything maging smooth ang tanan ng mga pastor ang tanan. Lord, nag-invest nila in millions of God. We will also return in millions. Millions po ang ilang return na ma-income ani, oh God. And i-bless niyo mo ang tanan ng mga ipangsaligan nila, Ginoo. Bless also the works of their hands.
We pray for more customers, Lord God, more daghan pa nga mga customers na usakan dili magpa-register monthly, oh God. And ang ilang target naman sila yung target na karon nga month mo ano gusto na mo maabot nga profit o financial, Lord God, ma-cope up na maabot na nila until makabayad sa ilang rental, sa ilang mga expenses, monthly expenses, Lord. And naagi klaro nga profit na ilang ma-keep, oh God. Bless Mark and Cecil, bless their hearts, bless the works of their hearts, bless their generosity. Nakita niya mo rin kung gusto sila ka-generous ng mga tao, oh God. Lord, nakita niyo kung ang gusto ka tao generous, you will prosper even more, oh God, in the name of Jesus. And Lord, ang Lord, that pasilyuhan sa ilang balaan ng pamilya nga dugo kini nga place. No weapon forms against this place shall prosper, Lord God. Every corner of this room is saturated by your most precious holy blood. Even ang mga equipments, Lord, we pray you will be anointed in the name of Jesus. We allow your spirit, we invite the presence of God to rest in this place, oh God. Lord, tanan ng mga customers, take away, Lord, palayo sa any harm, oh God, in the name of Jesus. Himo ni nga panalangin, kani nga business, maghimo ni nga panalangin ng fitness gym, oh God, makita nila, mapinasahi ni Lord, because your presence is here, Lord God. Your presensya, nagkuyuan ni nga dapit, Ginoo. Salamat, Ginoo. We acknowledge you, we honor you, we glorify you in this place, oh God. And salamat sa abot pa nga panalangin na imong i-entrust kay Mark o kang Cecil, oh God. And that blessing, oh God, will grow more and more, oh God. And whatever pa ang tingwa sa ilang heart, Lord, wala makasayon, but only you alone knows it, oh God. Bless them abundantly, exceedingly, more than they could imagine, oh God. To God be the glory. We declare that Jesus is Lord over this place, over this business, over, Lord God, the owners of this business, Cecil and Mark, oh God. Lord, even sa ilang food nga i-prepare for all of us, oh God, nga mong i-partake, o nalangin ni tanan ng mga nangawala or nakuot nila sa ilang bulsa, Lord, mabalik many folds, 100 folds, oh God. Bless all this food with the most precious holy blood. And so the remaining time, Lord, that the spirit of joy, peace, and love will just flow in this place. Amen. God be the glory, honor,